Chapter 1 is very important kasi this is the window to your research. No? Unang tingin ng isang nagbabasa ng research, makikita ay yung introduction. And introduction is the part of chapter 1 titled The Problem and the Background ng iyong research. So dito, siyempre, yung mga questions about the research, no? And of course, the background of the study, what is the rationale behind why you conduct the research, no? Bakit siya gano'n importante sa iyo? Anong contribution niya sa iyong sa body of knowledge? Anong benefit para sa iyo sa mga taong magkakabasa nito? Okay? Yun ang background natin. So, the intro is very important kasi yan ang unang binabasa. So, parang pag ikaw ay nagbasa ng isang introduction at nakita mong hindi masyadong naboboard ka, no? Hindi masyadong interesting. Parang ayaw mo nang ituloy pagbabasa, no? In contrast, pag nakita mo introduction ay napaka-interesting, bagay na bagay sa'yo. Parang mayroon kang makukuha dito. Pag negosyante ka, parang may matutunan ka sa research na to. Based on the introduction pa lang, no? So, itutuloy mo pagbabasa, no? That's why that is importance of the intro. Introduction, you can have this one like mga 5 to 10 pages mga 5 pages lang ng introduction mo. Okay, now ang introduction, siyempre, pag meron kang title na ginawa sa introduction, okay, example, no, maggawa tayo ng dito ng title, no, sa intro. So, sulat ko dito, ha. Sana nakita niyo, no? I will be writing here a title ng isang research, no? Example, the role of music, the role of business name. Okay, ito yung title ng yung research. The role of business names in the marketability. Normal spelling, you know? Marketability of fast food businesses in Quezon City. Okay, yan ang title lang yung research na gagawin. Mali spelling, ha. Okay. So, i-italic natin siya para okay. Center natin siya at medyo ayan. Okay, meron tayong title, guys, ha. Ibigay ko rin yung kulay niya para distinguish yan. Ayan. So itong title lang yung research. The role of business names in the marketability. Sabihin natin, ha. In the marketability of fast food businesses in Quezon City. Okay. Title natin. Okay, and okay, meron title, no? The role of business names in the marketability of fast food businesses in Quezon City. Ayan. Okay, now, nasa introduction tayo. Ang introduction mo, magkakwento ka about mga variables, na. For example, sa introduction, banggitin mo, parang background nga, di ba? Magkakwento ka about business names, magkakwento ka about fast food business. Yan, no? So, dalawang we call this construct, dalawang construct. Business names, pwedeng marketability, and fast food businesses. So, magkakwento ka about business names. Magkakwento ka about fast food. Kasi kung anong nandito sa iyong title, no? Yan ang iyong ikukwento. Siyempre, no? So, yung pangalan, for example, you will define first what is business name. Magkakwento ka mga ginagamit na business name sa Pilipinas, sa Quezon City. Ganun sa importante. Bakit siya ginagamit ang business? Yan, okay?
magkukwento ka rin about fast food. Okay, so ang kwento dito, marami kang pwedeng kunin sa internet, sa libro, e-books, journals, no? Okay lang yon, ilagay sa introduction. Kaya lang sabi natin kanina, no? Hindi mo lang siya kina-copy-paste. Kasi pag nag-copy-paste ka, that is plagiarism. Dapat nag-ano ka dito, pinaparaphrase mo. Lahat ng kukunin mo sa internet, kasi ngayong pandemic, di ba? Hindi ka pwede makapunta sa library, sa National Library, no? Kasi yung nag-research ako dito, talagang pupunta pa kami ng National Library o iba-ibang library para mag-research. Ngayon, hindi pwede masyadong maglakad sa no? So we'll be tempted to just browse the internet and look for e-books or for articles, no? Na ilalagay mo sa iyong introduction. That is okay, no? Kaya lang, you should be paraphrasing yung mga kinukuha mong articles or materials from the internet. Kahit anong yan. So, you will mention the names, kung saan mo siya kinuhang kung saan website, yung author ng article na yon, yung title ng articles, okay? Yung date ng publication, yung page number, or kung anong date mo siya in-access, no? Yan ang ginagawa natin sa research. Sa introduction, lagi natin sa introduction yan. Okay. And in the introduction, meron tayong tinatawag na from macro to micro, no? So, macro means malawak. Micro means makitid, no? If you can imagine a pyramid, no? Pyramid, yan. Okay? Yung pyramid, babaliktarin mo yan. So, meron ka na nakikita ngayong inverted pyramid. Pag sinabi inverted pyramid, malawak sa taas. Tapos, pakipot siya, kumikipot siya. Okay? That is what we call inverted pyramid. That is what we call the macro to micro. Now, what is the importance of that in the introduction? Sa introduction kasi, pag magkakwento ka, from global level muna, example, no? Fast food in global level, magkukwento ka. Malawak yon. Then slowly, fast food in the Philippines. So, okay, papansin mo, pakipot siya ng pakipot. Global, then Philippines. Then mas makipot, fast food in Quezon City. Ano napansin mo doon? Globally, then national, then local. Yan tinatawag nating macro to micro level sa introduction, no? Inverted pyramid. Ibig sabihin, sa first paragraph, ikukwento mo dyan, global na business names, global na marketability, and global na fast food. Yan muna ilalagay mo dyan. Then, mga second paragraph or third paragraph, about the Philippines naman. Then, mga last paragraph, ilagay mo dyan, kwento naman about sa Quezon City level na. So, pababa tayo ng pakipot na level, kaya tinawag siyang macro to micro. Okay? That is the introduction. Intro pa lang yan, okay? The second part of the chapter 1 ay yung background of the study. Ang background is, kumbaga local level na yan. Okay? Sa background, yung Quezon City na ang banggitin mo. Okay? Example, background ng mga fast food sa Quezon City. So, ibig sabihin, yung introduction and the background of the study, dapat smooth yung kanyang transition. Parang nagbi-bridge sila, bridging, no? Bridge yung last paragraph ng introduction, tapos yung first paragraph ng yung background of the study. Smooth transition. Nagbi-bridge, no? So, sa background of the study dito, therefore, babanggitin mo dyan yung local level na anong nangyayari sa mga fast food. Anong nangyayari sa mga fast food na gumagamit ng business names sa Quezon City level. Kasi ng title mo. Okay? And by the way, mas maikli ang background sa introduction. Kasi last time may nag-defend, no? Napansin ko mas malawak yung kanyang mas marami siyang background kaysa introduction. Alright? Dapat mas marami kang introduction, mas maraming paragraph ang introduction kaysa background of the study. For example, pag ang intro pag introduction meron kang 10 paragraph. O background mo siguro mga 2 lang, okay na yan.
Basta mas marami yung intro kesa background of the study. Okay. Now, pag sinabi nating conceptual framework, ito yung anong gusto mo mangyari sa iyong research. Ito yung sometimes we call this the research paradigm. So pare-pareho lang tayo, no? Conceptual framework, research paradigm, and the research philosophy, no? Pare-pareho lang ibig sabihin ng mga yan. Pag sinabing conceptual framework, ito yung di ba nagre-research ka, no? So anong gusto mo mangyari? Saan ang pupuntahan ng iyong research? Paano ang structure? Pag gumagawa ka ng bahay, no? Paano mo pinaplano yung paggawa ng bahay? Ito ring conceptual framework, ganun din. Paano mo pinaplano sa isang tinginan lang, yung takbo ng iyong research. Ito lang isang framework. Yung concept, sariling concept mo yan, no? Ang ilalagay mo dyan. So you can have this in a interconnecting shapes, like parang kasabi ko kanina, isang tinginan lang, lahat ng gusto mangyari sa isang framework, isang picture lang, isang image lang, kita natin doon, no? Yung gusto mo mangyari. And of course, you should also mention in chapter 1 the objectives of your study. Ano yung mga 5 to 6 objectives, okay, no? Huwag masyadong marami. Huwag mo naman mga 10, mga 6, 5, pwede na yan, no? Ano ang gusto mo mangyari? Ano ang tinatarget mo, no? Subjective. Pagkatapos mabasa namin yung research mo, ano ang aming matututunan? What is your contribution sa body of knowledge? Bakit mo siya in-undertake, no? Yung ganitong klase ng research? Ilagay mo sa objective of the study mo. Example, to market, one objective, for example, one objective of a study is to market the business, to have a more marketable business. Ayan. You start with the word to, T-O, no? Okay. Yung next part ng chapter 1, yung scope and limitations of the study. Unahin natin yung scope, no? Siyempre, ang research, hindi naman yan pangmatagalan. Take note, guys, madaling magbago ang result ng isang research. In 2 years time, pwede maging obsolete yung result ng iyong research. Ganun sa kabilis magbago. Especially sa mga technology type of research, mga experimental na type of research. In 2 years time, obsolete na yung result ng isang research. That's why it's very important, yung scope. Kasi pag sinabing scope, babagyan mo dito yung hindi naman lahat ay pwede mong pag-aralan. So parang inipon mo lang siya, you zero in to a specific area, nag-target na isang specific area, yun ang iyong scope, no? For example, ito, fast food. Scope dito, hindi natin pag-aaralan ang lahat ng klase ng food business. Hindi natin pag-aaralan dito yung catering, canteen, fine dining resto. Very specific. Fast food lang yung ating pag-aaralan dito. So scope mo dito, bakit mo dito? This study is only valid for fast food businesses. Kasi pag may nagbasa dyan na, bakit ang resto affected ba? Hindi. Kasi nakalagay sa scope mo, mga fast food lang. Okay? Population, scope, anong lugar? Quezon City lang. Very clear, no? Quezon City lang. We don't care about other places. We don't care about Singapore. We don't care about Visayas, Mindanao area. Quezon City lang. So, napaka-limited yan. Okay? So, walang kaso kung maliit lang yung coverage. What is important ay yung contribution mo sa body of knowledge, no? And limitation, example, this one is for year 2021 only. This study is valid only for year 2021. Para pag may nagbasa, hindi na babalikan yung ibang years. How about yung 2001? How about yung 2005? Hindi na, kasi sa limitation mo dito, na-limit ka lang sa for the past several years lang. For the last 5 years lang. And to subscribe naman ako, guys, sa aking munting channel, Doc Oliver the Great TV, at yung aking isa pang channel, Doc Negosyo. Thank you!